Magandang araw mga Kanokma PH. Ito po ang inyong lingkod, si Doc Nilon Talan Magtibay mula BNJ Distributors Progressive Poultry Supply, Kaagapay, sa Tagumpay. Magandang araw po mga kaibigan at welcome po muli dito sa show natin ng Kanokma PH. Sana po ay ugaliin na subaybayan ang mga episodes natin dito dahil kami po ay patuloy na humahanap ng mga impormasyon na pwedeng makatulong sa pang-araw-araw nating pagmamanukan. So ngayong umagang ito, itutuloy natin yung mga episodes na ginawa natin before. Diba? Nag-brooder na tayo, no? Nagbakuna na tayo ng manok. After ng brooder, ang next stage nun is ranging area. Or kung diretso talaga sa range yung mga manok nyo, mas maganda. But majority of us, kasi nga may mga pabago-bagong panahon, kailangan natin na doon muna sa tabi ng bahay natin yung manok natin kasi mas namo-monitor natin yung manok natin, kaunting siya pa lang, titignan na natin sa brooderan, no? So kailangan yon, kailangan ma-secure natin sa mga rodents, of course, sa mga daga, yung mga manok natin kasi yan yung mga iba, bukod doon sa bacteria, sa viruses, meron tayong mga external factors na po pwedeng dumisgrasya ng mga manok natin. Nandiyan yung mga daga, pusa, aso, no? Kaya before we transfer ang mga sisiyo natin sa brooderan, going to the ranging area, make sure mga Kanokma PH na safe ang paglalagyan natin. Okay, mga Kanokma, pupunta tayo sa range area natin. At yung pupuntahan natin dito is yung local natin na banded, no? So, itong mga to is December, January born. So ito yung pupuntahan natin. Ito ho, makikita nyo din dito habang kayo dito, na cording area ko ito. So kapag naubos yung manok or nabebenta naman yung mga manok, salamat sa inyong mga buyers, ginagawa namin tong ranging area. So ito yon. So actually, na-bandingan na sila for local, no? Ito si Charlie. Ito yung, sige Charles, patukain mo na. Kunin mo yung patuka. Importante, ito, ang tubig natin, tingnan nyo. Ito kasi, importante ito talaga. Malinis yung tubig. Malamig yung tubig, hindi mainitan ng araw, sobra, and talagang wala kayong maanong lumot dito. So, malinis yung tubig. Ito yung number one kasi 70% to 80% ng everyday na ini-intake na manok, ito yon. So, importante ang tubig. So, pasok tayo dito, Charles. Dito muna tayo, Guro. O, sige. Makikita nyo, may mga dragon fruits din dito. Kasi sabi ko nga, as you all know, kidney transplant ako. So, sabi ng mga dietitian, mga doktor, magaling sa katawan yung dragon fruit. Ang meron ako dito is Moroccan Red, Royal Red. Galing kay Art Lopez, of course. Sige. Ito yung mga local. So I think dalawang batch to, kaya medyo dalawang batch yun nandito. But ito po may bakuna. Mga kasabong ha, mga Kanokma. Ang bakuna doon sa mga episodes natin ay talagang inisa-isa natin yan. Kasi kailangan yung sipon, pisik, halak, kung meron man tatama dyan, 1-2 araw ng pagbibigay mo ng antibiotic, tapos na yon. Unlike before nung walang bakuna. Sabi ko sa inyo, halos lahat robot ang manok natin. Along the way, matututo tayo, magtanong tayo. Huwag kayong magtanong sa mga, ako talaga, hindi ako mahiyang magtanong kasi investment natin to. And ito magiging investment din ng mga buyers natin. So, ito yung mga manok. Of course, mga butchers, vertical sweater, claret, from Art Lopez, we have the butcher, si Alan Tanyan, mga roundhead, no? So, ito yung mga bloodlines. And I think siguro, nandun yung iba sa kabilang bahay. Ito may mga Grace din tayo, may mga Harold Brown, may mga Paul Spark, no? And of course, yung mga Bantres, yan. At may pabo. O, kita nyo, may pabo pa. Yan yung manuka natin. Ito, sige, pakainin mo na dyan. Every day, winawalisan itong bahay na to. Yun yung sinasabi ko doon sa mga episodes natin na kapag dyan sila tumutulog, bago yung mga yan bumaba sa umaga, pagkalabas na pagkalabas, winawalisan yan. Mahalaga mawalisan yan, matanggal yung ipot.
And of course, may viral side tayo na si disinfectant. So, pine scent, maganda yung amoy. Yan, nahihiya yung ibang mga manok. Medyo, ito kasi transferred ko galing doon sa kabilang farm. Medyo wild to mga to. Kaya kita nyo, ayaw lumapit. Actually, gutom na yung mga yan eh. Ang problema, medyo galing ito sa wild kay doon sa kabilang farm ko to galing. Nilagay ko lang dito kasi naitali ko na yung early bird. So, dinisinfect yung area. Nilagay. Tingnan nyo ho, hindi man ganung sobrang linis nung range area ko, pero makikita nyo, malinis po. Walang amoy, no? Tingnan nyo yung mga manok po, yung mga paa nila. Maganda yung mga shank nila, mga kanokma. Hindi malalaki yung siko nila, tama yung paglaki. Mga kanokma, yung overfeeding, no? Yung sobrang pagpapakain. Hindi po baboy ang pinapakain at hindi broiler, hindi 45 days. Mga warriors po ito. So, yung tamang pagpapakain, tamang dami at tamang oras is kailangan po yun. Minsan, gusto natin magpatuka ng manok kasi masaya, kumakain sila. But ang end result nun minsan is negative, no? Lumalaki yung paa ng manok, hindi tumatangkad yung mga manok. Pero makikita nyo dito, talaga makikita nyo na magaganda yung paa nila. Maganda yung balance nila. Makikita nyo yung mga takbo nila. And again, since mga tinakal din naman natin yung mga incubator, correct temperature and moisture. Kasi kung hindi, marami itong mga kabig, yung mga hindi na natin mapapakinabangan, no? So, eto yon, yan. Mailap talaga yung iba. Ayaw pumunta rito. But tingnan nyo, ang mukha nila, mapupula na. Actually, dinideworm din natin to ng Pacquiao Premix, no? Every 3 weeks or 21 days, yung Pacquiao Premix nilalagay natin dyan. But next month, i-introduce na natin yung Pacquiao tablet sa kanila. So, actually, yung mga nauna kong hinarvest, yung early bird, pagka-harvest namin, nagpurga kami and then nagbigay kami ng stallion. And after 15 days, ang binigay namin is yung Voltron. Actually, yung Voltron is a B-complex plus vitamin C. So, ina-alternate ko yun sa stallion. So, last year, ginawa na rin natin. This year, ginagawa ulit natin. Maganda yung resulta, maganda yung katawan ng manok. Magbigay ng magandang immune system and resistensya nila. Kita nyo, umuulan. Kaninang umaga, mainit. So, sa sudden change of weather, kaya nila mag-withstand dyan. Maganda. Ang mga buntot nila, again, huwag tatagalan sa brooderan kasi cannibalism and feather picking might be, yung marami kayong makikita niyan, kumakain ng buntot, nawawala ng balahibo. So, importante din na maaga silang mababa at kapag nilalagay nyo sa mga tray or boxes na pinag-usapan natin, hindi overcrowded sila. Ranging area, may bahay. Of course, kailangan may bahay yan. Kasi hindi natin masisigurado ngayon ang climate natin. Sabi nga natin, climate change, napakagrabe na ng epekto sa mga manok natin. At kapag hindi natin ginawa ng parang may adjust sa mga bagay-bagay, posibleng madisgrasya yung mga manok natin. Bago natin tuluyang ibaba ang mga sisiw natin sa ating ranging area at para maiwasan natin yung pagkababa natin after a week, nagkuyos yung tiil, natuyo yung paa, lumubog yung mukha, bumagsak yung pakpak, uy, problema. Umipot na ng basa, diarrhea na, nagtatai na yung manok natin. So, 3 days before natin ibutang or ilagay, ito yon. This is Exclusin 3P powder. This product is really effective. Napakaganda nito. So, maiwasan natin, at least before natin ilagay sa lupa, bago sila magano ng mga external, yung mga microorganisms yan, handa na yung katawan nila. Yung iba, umipot ng sariwang dugo. Why? Because merong tinatawag tayong coccidiosis, yung Eimeria. At yung Eimeria, Tinella, Cerbolina, Nicatrix, ay maxima, yun yung bumubutas sa atay ng mga, or sa bituka ng mga manok natin. So para maiwasan natin yan, ito po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Progressive Poultry Supply, JM, Pacifica, DJ Marketing, Mindanao natin, ang mga agribets natin dyan. Kompleto po yan, kinakakers. Sa Siargao, available din po yan. Okay, 4 grams per gallon for prevention for 3 days. And of course, kung 1 month na kayo naglagay niyan, I'm sure, nakapag-deworm na rin kayo. Lagi kong sinasabi, lalo na sa ranging,
Kapag nakababa na at bago ibaba, 3 weeks pa lang, na-deworm na natin. And every 3 weeks, i-deworm natin sila sa range area. Minsan, hindi natin ho alam mga Kanokma PH na ito pala mga pamamayat na ito palang pagkakaroon nila ng sipon ay dahil sa bulate. Kaya itong pakyaw natin, bago dumating sila dito sa tableta ng 3 months old, ito ho, habang bata pa, inihahalo po ito sa patuka. Hindi ho yan sa tubig. And of course, pabago-bago yung weather natin. Umulan, lumamig, may zinc. Ito po yung VitaZinc natin. Kami po, makikita nyo naman sa video dito habang ito show natin. Ito, naka-VitaZinc po yung atin. And then of course, ito yung Essential Plus. This is really good. Kung tag-araw naman, mainit yung panahon, itong Energy One yung ginagamit natin. Ingatan din ho ninyo mga Kanokma, yung mga pwedeng kumain ng mga manok natin, mga sisiw natin. Minsan may mga wildcats, may mga musang, may mga aso, or even yung mga lawin. Pero very seldom lang yan. Pero yung aso talaga at pusa, marami ho dito na pumupunta. Yung mga daga, malawak to. So nakikita nyo naman kung gaano ka-green yung lugar na to. Napakagandang tingnan kapag malinis yung farm natin. Again, mga Kanokma, ito po ang inyong lingkod. Si Doc Nilon Talan Magtibay mula B&J Distributors, Progressive Poultry Supply, Kaagapay sa Tagumpay.